Pero dito sa nabanggit niyo yung public hearings or yung public forum regarding this, no? Whether they like it or not, they should proceed to the impeachment hearings. Base na rin sa proseso na inilatag nitong ng Korte Suprema for better or for worse in the case of Sara Duterte. Ang tanong ko po, no, pagpalo nitong pagsampa nitong mga impeachment hearings diyan po sa House, mapipigilan ba ni Sara Duterte yung paglalabas ng mga ebidensya bilang bahagi ng proseso? Example, bank accounts po. Yes. Okay. Malinaw naman kasi ang bank secrecy law, talagang exemption ng impeachment process. Talagang makakapagsabina ang mga nag-uusig para makakuha ng mga bank account. Klarong-klaro yan sa ating bank secrecy law, exception to the rule. Siyempre, pwede silang mag-oppose dyan. At ang oppose nila pwedeng may merit at pwedeng mawala. At pagkatapos niyan, kung na-deny sila, pwede lang silang umakyat sa Korte Suprema. Yan ang kaya sabi nila ad cautelam. Ad cautelam meaning to say, we are being careful, we are not totally accepting your jurisdiction. Kaya pwede kaming pumanik sa Korte Suprema. Kung ang punto sorry. meron pa silang magagawa para i-delay. Ikat ko lang po kayo ng konti kasi meron akong crucial question dito sa puntong ito. Sorry for cutting off. Yung maliwanag po ba yon impeachment proceedings? O baka sabihin nila, hindi, yung exception na yan, that applies doon sa impeachment trial sa Senado at hindi pa dito sa proseso sa House. Is that clear? Wala namang sinasabi ang ating batas. Basta sinabi lang impeachment proceeding and the law does not distinguish, hindi tayo magdi-distinguish. Okay, pwede yan sa investigasyon at pwede rin yan sa trial, no? Trial. Kaya dapat yan ang naiintindihan natin sa diferensya ng ultimate fact at saka evidentiary facts, no? Ang evidentiary facts will come in later sa mga subpoena, etc. Yan ang mga tinutulungan ka na ng batas sapagkat itong mga sitwasyon na to talagang merong pagtatago, no? Kaya nga gumawa ng exception kasi ang general default mode is hindi nyo dapat malaman. Maliban na lang dito sa mga enumerated exceptions na to. Kaya sa tingin ko, walang problema yon. Makakakuha sila at pero kung ire-resist nila Duterte, tignan natin kung anong punto nila. Baka naman merong punto, baka may wala. Sasabihin nila siguro fishing expedition. No, fishing expedition. Pero teka, ano nga ba ang fishing expedition? Ang fishing expedition ay malawakan, directionless search for evidence. Ibig sabihin, talagang trial and error ka. Iyon yung fishing expedition. Pero, hindi magiging expedition kung meron kang punto, kung may limitation ang mga hinihingan mo, kung may limitation ang period na gusto mong tignan, at kung meron kang punto sa iyong paghihingi. Mukha naman may punto. Hindi naman to directionless. Hindi naman to alam mo yung hinahanap mo. Alam mo yung hinahanap mo. Hindi fishing expedition yon. Yun yung discovery process ng anumang paglilitis. Ang fishing expedition, dalawang katangian yan. Malawakan, directionless. Iyan yon. Kung malawakan at directionless, nagta-trial and error ka lang. Fishing yon, di pa pwede yun. Okay. Ika po, go ahead. No? So, sorry for cutting off kanina. So, hindi niya mapipigilan dahil tatakbo itong impeachment hearings. Pero, meron siya mga options, hindi po ba? To derail this or to prevent this. She can always go to the Supreme Court and question, let's say, the action regarding her bank accounts, for example. Oo, wala. Talagang karapatan yun ng mga litigante. Basta't mapapakita lang nila na tinatawag na yung grave abuse of discretion. Lubusang pang-aabuso ng diskresyon. Hindi lang grave abuse. Hindi lang abuse, kundi grave abuse of discretion. Kaya kung i-frame nila na grave abuse of discretion yon, pwede silang umakyat sa Korte Suprema. Hihingi siguro sila ng TRO. Alam mo naman, ang TRO sa Korte Suprema, hindi kamukha sa lower court yan. Walang limitasyon yun. Sa lower court, mga 120 days lang, something like that. Pero sa Korte Suprema, hanggat sabihin nilang lifted yan. So pwede nilang gawin. Dapat lang i-frame nila na it was such grave abuse of discretion. So, ang punto, magkakaroon ba ng grave abuse of discretion kung may paratang, number 1, sa articles of impeachment, number 2, relevant sa usapin, at number 3, may exception naman ng batas sa pagkukuha ng mga
bank deposit. Yun. Mm. So palagay ko Kasi baka mahirapan rin sila doon. kasi ang nakikita ko po rito, siyempre, dun sa mga nag-uusig dito kay ano, kay Vice President Sara Duterte, kung siyempre may duda kung aabot muli yan sa Senado at kung magkakaroon ng trial given the experience with Jesus Cordero before. So might as well, dito sa puntong ito sa House of Representatives, mapag-usapan na yung mga ebidensya. And perhaps let the people think what they want to think or appreciate the evidence that would come out. On the part of the Vice President, ayaw naman niya yun. Kasi from the very start, wala siyang sinasagot. Hindi po ba? So for instance, itong Mary Grace Piatos, mapipigilan ba yan ng Vice President para pilitin siya na maglabas? Sino ba yan? Kung wala naman, edi sabihin mo wala. Ganito, magmumungkahi sila. Huwag dapat ilabas yan. O wala kayo sa exception. Magmumungkahi sila. Pero tandaan natin, ang magdi-design yan preliminarily ay ang mga congressman, congresswoman. Sila magde-decide yan kung pipigilan ba nila o hindi. At malamang hindi nila pipigilan. So ang recourse ni Duterte, papunta siya sa Korte Suprema at hihingi siya ng TRO. Kung walang TRO, technically, pwedeng umusad yan. So ibig sabihin ko, the opportunity to do it will always be there. No? They will always be there and nobody can stop them. Kaya lang ang punto ire-recognize ba ng Korte Suprema kasi minsan ang Korte Suprema outright nagdi-dismiss, no? Ang isang petition kung nakita nila totally absolutely walang halaga, dinidismiss nila outright. Kaya lang nga ang kabado nga ng ating mga kababayan, at least by way of perception, since ang track record sa Korte Suprema nanalo si Duterte doon nung July 2025 at nagkaroon ng parang reframing ng desisyon nung January 2026 pero ganun pa rin tinuloy pa rin ngayon. Ang perception kasi iyon nagsasaklolo sa kanilang ang Korte Suprema pero hindi natin alam yon. Hindi natin alam yon. Baka naman at this point in time, sabi ng Korte Suprema, baka sabihin, wag na tayong makialam dito kasi mukhang nagiging overseer tayo nung nangyayari sa isang separate institution ng gobyerno. Baka mas matuligsa sila doon. Kaya anything can happen. Anything can happen dito.